may bago bago tayong lens. Yo! So today's video is a very special day kasi yung dumating na po yung order ko from Shopee, yung ating wide lens, which is yung Pulse lens. Yan, Pulse. Again, maraming salamat po sa mga nag-comment and mga nag-suggest po sa Mobile Filmmaking Philippines. Ito yung itsura ng page nila, guys. So if ever na gusto nyo mag-join, yan, Mobile Filmmaking Philippines. It's a mobile community, guys. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng mga videos using your phone, so I suggest na mag-join kayo sa group na to. Actually, guys, dalawa yung pinagpipilian ko, yung Sirui lens at saka yung itong Pulse lens. Kaya lang medyo mas mahal yung Sirui lens compare kay Pulse lens. And marami nag-suggest at marami nag-comment sa kanila na Pulse is the best daw for budget wide lens. So titignan natin yan, guys, at i-check natin yan today. So, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan kapag nag-unbox tayo. Kailangan natin ng ating unboxing life na si Fox. Alright. So, unbox lang natin to. And let's see kung anong meron sa kanya. Okay, guys, para lang aware kayo, no? Meron akong ginagamit na lens ngayon. Wide lens din siya. Pero mas mura siya compared dito kay Pulse, no? So, it's a best way na rin na makita natin yung comparison ng dalawa. Kung ano yung mas better. Yung mas cheap ba or yung mas mahal. Okay? So, titignan natin yan kung worth it ba tong Pulse. So, good job pala sa company ng Pulse, no? Okay ng packaging nyo. Ang ganda ng box. Napaka-minimalistic lang eh. Ang ganda rin ng kulay. Hindi ko lang alam kung bakit nagandaan ako. Okay. So, we have here our travel case, which is good, no? Okay, dito pa lang, guys. Worth it na dahil madalang lang po ang mga nagbebenta ng mga wide lens na merong ganitong klaseng travel pouch. Okay? Ito kasi yung old pouch na ginagamit ko ngayon. Itong lens na ginagamit ko ngayon. Ito yung pouch niya. So, medyo malambot siya and if ever na nagta-travel tayo, syempre mas mabilis ma-damage dahil nga, ayun lang, ano lang siya, leather case lang siya. Unlike dito, hard case siya and for traveling case talaga siya. Okay, so kasama sa package nila is yung kanilang microfiber cloth for our lens, sa ating lens. And then, we have here, guys, ito yung not the usual clip na ginagamit ng mga mobile lens ngayon, no? Yung mga wide lens. So, this one is meron siyang, ayun, no? Diroscas siya. So, if ever na manipis, makakapal yung mga mobile natin or mga smartphone natin, so we can adjust through here, dito sa likod niya. And then, guys, pure metal, ano siya, hindi ko alam kung metal siya or aluminum, pero magaan siya na medyo mabigat. Magaan na medyo mabigat? Okay, so hindi ko na ma-explain eh. Pero metal, ano siya, metal material. So, tatanggalin ko na lang tong lens ko para makita nyo yung difference nung dalawa. Okay. Eh, masyadong lapit. Nasukato ako. So this is the recent clip na ginagamit ko ngayon. As you can see, ano siya, parang diipit. Diipit nga talaga, no? So diipit siya and then yung lens mismo natin is kinakabit siya dito sa likod ng clip. And then this is the Pulse clip. Ito yung clip. And then, yan. Kung makikita yung pagkakaiba nila, napakalayo din. Dahil metal to, and then this one is made of plastic. So, actually, meron tong takip ha. Hindi ko lang alam kung nasaan na siya ngayon. Pero, both side meron siyang takip. So, good job din sa gumawa nito. Dahil, cheap wide lens, pero at least, gumagamit sila ng mga metal material and magagandang mga plastic material. So, here's it, guys. Yan. So basically halos parehas lang sila pero mas maliit ng konti si Pulse. And then meron siyang syempre yung kanyang pangalan dito sa harap. So kung ipagko-compare natin yung dalawang likod ng ating lens, yan. So as you can see mas maliit, syempre mas maliit yung datingan ng Pulse dito unlike sa ating cheap wide lens. Okay? So makikita nyo ba? Sa inyo pagkakaiba nilang dalawa. Then next is yung harap natin. As you can see, malaki talaga ang pagkakaiba nila. And then, kung makikita nyo yung lens nito is pababa siya, no? And then, this one is yung Pulse lens. Yan, nakaumbok naman siya, nakataas na ganun. And then, sa weight kung anong pagbabasehan natin, mas mabigat po si Pulse compare sa ating cheap mobile lens. So, mas malaki itong old lens natin, pero mas mabigat itong mas maliit, pero pure metal. Yan. Pag kinakabit natin siya, guys, ganyan lang. Now, if you are going to compare yung dalawa, syempre, mas okay na to and mas maganda siyang tignan. Dahil nga yung kanyang edge dito sa front, front lens, maganda yung pagkakagawa niya. Unlike dito is plain lang siya na flat, no? And of course, guys, yung comparison ng dalawa, dito na natin masusubukan kung ano yung mas maganda pa talaga, yung mas cheaper or yung mas mahal, guys. Titignan natin kung worth it ba yung pagbili natin sa mas mahal compared dun sa mas mura. So, itatest na natin siya, guys, no? So, this one is ito yung old lens ko, ito yung luma, ito yung mas murang lens. So, ikakabit ko na siya ngayon. Yan. Okay.
Yan, so as you can see, parang halos kapares lang siya ng fish eye guys, no? Pero kasi ang pagkakaiba lang nila is yung fish eye, sobra yung pagkaka-distorted niya o yung distortion niya, sobra. Okay, by the way pala sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung distortion. Distortion is, yan yung kumbaga yung straight surface natin. Ito yung ginagawa niyang, parang kin-curve niya, no? We have two common types of distortion. Meron tayong barrel distortion and yung yung pincushion distortion. Ito explain ko sa inyo para magets nyo ha. So this one is the surface, no. Ito yung mismong kinukunan nyo. Ngayon, kapag nilagyan siya ng barrel distortion, ang gagawin niya is yung surface niya, guys, ginagawa niyang curve palabas, no? Palabas yung pagkaka-distortion niya. Parang ganito, ayan, kung mapapansin nyo guys, ayan, wait lang. Nakikita nyo yung mesa natin guys, distorted yan, no? Distortion ng tawag dyan. Yung pagkaka-straight niya, naging curve, naging pag ganon. Tama ba? And then, best example ng isang distortion, guys, check nyo po yung fish eye lens. Yan. So, mapapansin nyo is sobra yung pagkaka-distortion niya, yung pagkaka-distorted niya, sobra yung pagkaka-curve ng isang surface. So, yan ang best example ng distortion. Ayan, ang gusto ko kasi makuha, gusto ko makuha yung pagkaka-wide ng isang bagay or isang scene, pero yung distortion niya is hindi siya kita or hindi siya visible. What I mean is, guys, kung makikita nyo yung mga yan, yung pagkaka-distorted ng lamesa, ayoko makita yan. Ayoko makita yung pagkaka-curve ng table. That is why maganda rin na mag-invest kayo ng mamahalin, no? Not actually mamahalin talaga. Yung mga quality build na mga lens na tulad ng case lens, no? Gusto ko talagang bumili ng case lens. Kaya lang wala pa akong budget. Okay, and then kung mapapansin nyo guys, kung nakita nyo yun, yung maliit na yon, yan. So ang ginagawa ko dyan para matanggal yan, zino-zoom ko siya, no? No, at least, yan. Para lang mawala yung edge or yung pinaka-edge ng lens mismo, no, na nakikita pa rin sa camera. Next, kakabit naman natin yung ating pulse lens. So, let's see kung ano naman yung magiging or anong magagawa niya. So, tanggalin ko lang yung pagkaka-zoom. You know? Ito yung sinasabi ko sa inyo, distortion ng isang lens. Kung mapapansin yung kanina, yung lamesa natin or yung table natin kanina, distorted yan, no? Nakaganon siya. Naka-curve na ganon. Kung mapapansin nyo dito ngayon is straight line siya pero gumawa siya ng wide. Or mas pinalawak niya yung isang video. Guys, ayan o. Nakikita nyo ba? Ang napansin ko lang kay Pulse is medyo lumabo yung mga side niya. Pero hindi naman siya talaga visible, no? And yun nga guys, gaya na sinabi ko sa inyo, mas mataas na investment, mas maganda yung quality na lalabas sa mga videos na gagawin nyo. Actually, dalawa yung pinagpipilian ko, case lens and yung moment lens, no? Hindi ko lang alam kung saan dun yung mas better, pero I think pares lang naman sila and hindi naman ganun kataas yung pagkakaiba nila, no? Pagdating sa presyo. So magbibigay lang ako ng iba pang example para lang makita nyo yung pagkakaiba nila, no? With chip lens, with pole lens, and yung walang lens. And that's it for today's video mga nilalang. Maraming salamat sa inyong panonood. And sana nakatulong itong video na ito kung kayo ay nagbabalak or kayo yung parang kayo ay naghahanap ng mga budgeted wide lens for your smartphone device. I suggest this lens dahil yun nga gaya ng sinabi ko, tinanggal niya yung pagkaka-distorted niya, no, which is wide pa rin siya pero tinanggal niya lang yung distortion, which is very important para sa akin yun. Hindi ko lang alam sa inyo, no. And then pagdating naman sa quality build niya, approved din sa akin dahil pure metal yung ginamit nila dito and napakaganda ng lens na ginamit nila, yung glass. Then next is malaking points din yung merong travel bag guys. Kasi halos sa ibang mga cheap lens or ibang mga budgeted lens, hindi sila nagpo-provide ng mga ganitong klaseng pouch bag or yung ganitong klaseng travel bag. Which is very useful naman dahil kahit naman anong alog mo dito is hindi mo siya or malayo yung chance na masira yung mga lens nyo. Unlike dun sa previous natin guys is leather case lang siya and then yun nga, as you can see, napo-fold nyo siya. Tapos pwede siyang ganun eh. And then kung gusto nyo pa makakita ng iba't ibang klaseng mga unboxing tulad nito, I suggest and pinapayo ko na talaga sa iyo, kaibigan, na ikaw ay mag-subscribe sa aking channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka rin pag meron akong bagong upload. Hanggang sa muli nating pagkikita!